priorities of anointing. Prioridad. Mga inuuna na mga bagay sa taong pinahiran at taong pinili ng Panginoon. Hindi po mauunawaan ang pangangaral na ito kung hindi pangangaral ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Kasi hindi mo malalaman ang hipo ng Lord o pahid ng Panginoon at pagpili sa atin kung wala ang Espiritu Santo. That's why, mga kapatid, today, the purpose of anointing should be understood. Na meron pong dahilan kung bakit tayo pinupunasan ng Lord, pinapahiran ng langis na galing sa Kanya at pinili tayong lubos. The purpose of anointing is the Spirit is for the message to be preached. Upang ang mensahe niya ay mapangaral ng malinaw at mauunawaan ng lahat. Lucas 3:18 hanggang 22. Sinabi po rito, it is for ministry to the poor, para sa mga dukha, para sa mga tao, mga kapatid na nabihag, mga taong bulag, mga tao, mga kapatid na inaapi, downtrodden. Yan raw po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit yung mga ngaral at ang ministeryo kailangan pinunasan ng Panginoon at pinahiran. Anointing. Upang, mga kapatid, maabot sila lahat. God wants our message, God wants our ministry to be anointed by the Holy Spirit, mga kapatid. The purpose, mga kapatid, of anointing is for the message and the ministry be used effectively by the Lord. Imagine someone, mga kapatid, who has a brand new automobile and he takes this vehicle to his friend and shows it off, the color, the gadgets inside, the interior. All of the car is presented. However, the man doesn't realize that it has an engine. Hindi niya alam na itong sasakyang bagong ito ay mayroong pong makina o engine. Kaya pagka ito'y pinapapunta niya sa isang lugar, tinutulak niya pa po. So pagka ganyan ng isang tao na may bagong kotse na hindi niya alam na mayroon po itong makina at engine para ito ay magamit niya para makapunta siya kung saan, this blessing becomes a burden to him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Biruin mo pagkapababa, masarap kasi nakasakay lang siya. Pero pagka tumirik na yung sasakyan niya, hindi niya ito ini-start kasi hindi niya alam na mayroong makina. Tinutulak niya. Anong ibig sabihin ng aking kwentong ito? Yet a lot of Christians try to push themselves in service rather than empowered by the Holy Spirit. Maraming tao, mga kapatid, ang naglilingkod sa Lord sa kanyang sariling kalakasan at hindi siya umaasa sa idudulot na kalakasan ng Panginoon. Sa makatwid, mga kapatid, Christianity is not a burden. Ang pagiging Kristiyano at mananampalataya ng Lord ay hindi po kabigatan. Ito po, mga kapatid, ay pagpapala. It is a blessing. Church, I tell you, mga kapatid, your Christian life is not monotonous. Hindi po na makakabagot ang iyong pagiging Kristiyano sa ating Diyos, but momentous. Ito po'y napaka makahulugan. Pagka ikay naging mananampalataya, ito'y napakahalaga sa ating lahat. At mga kapatid, mga kaibigan, doon po sa gospel na sinasabi ko kanina, na gusto ng Lord maabot yung mga dukha, yung mga bulag, yung mga na inaapi. Anong ginawa ng mga alagad? Pinangaral nila, Gawa 2:38, repent, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Kailangan talaga mapuspos tayo lahat ng banal na Espiritu ng Diyos na buhay. What is the reason of the Spirit-filled life? Bakit kailangan magkaroon ng isang buhay na ikay mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos? Be filled with the Holy Spirit. Yun po ang sabi.
ng Efeso 5:18. Mga puspos ka ng banal na Espiritu. Oh, if we are not filled with His Holy Spirit, we are disobeying His command. May utos ang Panginoon, hindi po ito suhestyon. Kung gusto nyo ng banal na Espiritu, sige. Kung ayaw nyo, okay lang. Yung po'y suhestyon lang. Pero yun nga ba ang salita ng Biblia? Hindi po. It was made imperatively. Imperative. Kumbaga sa English, ito po raw sa Tagalog ay kailangan. Imperative. Pautos. More than a blessing to enjoy it. It is a command to obey. Hallelujah. Pag sinabing magpakapuspos ka ng banal na Espiritu, hindi ito suhestyon. Para kung ayaw mo, okay lang. Hindi po. Utos ito. Makapuspos tayo o mapuspos tayo ng banal na Espiritu raw ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, wala pong exempted. Sabihin nga sa inyo katabi, lahat raw tayo. Bakit ang hina? Lakasan natin konti. Lahat raw tayo. Palakpakan po natin. Lahat tayo, mga kapatid. The verse is in the present tense. Pangkasalukuyan yung sinabing magpakapuspos ka ng Espiritu Santo. It is imperative. It is command. So mga kapatid, hindi po interesado talaga ang Diyos natin kung tayo ay napuspos ng banal na Espiritu dati. That is once upon a time. Ang gusto ng Lord ngayon, the now. Napuspos ka ba ng Espiritu ng Diyos ngayon? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Yan pala ang kailangan natin. Now, it's not a suggestion but a command. And He wants us to be filled with the Holy Spirit now, at this moment. There are certain obligations. Ayan. May obligasyon para hindi lang tayo mapuspos kasi bukod sa pagkapuspos ng banal na Espiritu, ang mensahe ngayong araw na ito, paano mo mapapanatili yung punas o yung pahid ng Lord sa pagpili sa iyo niya para maglingkod sa Kanya. Paano mananatili ito? 5 bagay na obligasyon natin para manatili yung pahid at yung blessing o basbas ng Lord di lang mananampalataya at manggagawa ng Diyos. Found in book of Ephesians 5:19, 22, 25, Ephesians 6, verse 5, 12, and 19. Pagka ito ginawa raw natin, mapapangalagaan natin yung punas at yung pahid ng Lord na banal na Espiritu sa ating buhay. Puro W ang simula nito. W. Starts with worship time or worship life. Ephesians 5:19. Buhay pagsamba. Speaking to one another in psalm and hymn and spiritual hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart in the Lord. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo at himno at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magmapuri. Magmapuri sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Worship. Ang ganda mga kapatid ng awit, no? Yung worship forever. Kasi meron tayong idea, worship tayo Sunday. Eh paano yung Saturday? Paano yung ibang araw? Paano yung everyday? Oh, worship the Lord every day. Worship in the morning, in the noontime, in the evening, Monday up to Sunday, dire-diretso, non-stop. Ang sabi ng awit, ano? Forever. Worship the Lord forever. Kasi ang Diyos natin, di naman lumilipas. Habang buhay siya. The words that could be said of a song would not be done in a wrong key or tune. Isa sa pinakamalungkot, mga kapatid, minsan hindi sumusunod ang awit sa atin, di ba? Minsan wala tayo sa tono. Ay sa church na to, walang problema. Nasa tono ka o nawala ka sa tono.
tatanggapin pa rin ng Diyos yung awit mo, basta yung awit mo galing sa puso na ibinibigay, hinahandog mo sa ating Panginoon. Our singing is to be to the Lord. Ang pag-awit natin hindi sa tao. Kaya minsan, di ba, naku-conscious ka, wala na naman sa tono, nakakahiya. Ay, huwag mong pansinin masyado yun. Ang problema, kung singer ka dito sa harapan, tapos wala sa tono, yun mga kapatid. Mukhang mali ang pagkakalagay sa iyo dyan. Pero mga kapatid, kung ikaw'y nasa dyan sa kongregasyon at sumasamba sa Lord at wala ka sa tono, natutuwa pa rin ang Diyos. Kasi kahit wala sa tono, inaawitan mo siya at sumusunod ka sa worship life. Sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang tatayo sa dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may dalisay na puso. Hallelujah, praise God. Palakpak sa Panginoon. Aakyat ka ng bundok. Gusto ko maghandog sa Lord, gusto kong sumamba sa Lord. Hindi ka naman kaaya-aya, hindi ka naman malinis, hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan tayo aakyat sa kabanal-banalang lugar ng Lord na malinis ang ating kamay at dalisay ang ating puso para maging katanggap-tanggap ang ating handog na samba sa Panginoon. Yung narito ka, ay, maganda narito ka, at least wala ka sa ibang lugar. Pero anong puso meron ka? It should be the heart, mga kapatid, that is acceptable. The pure heart, the clean hands, as we worship the Lord. Second, wedded life. Ikaw na may asawa, ikaw na kinasal, mayroon kang obligasyon. Sabi pa nga kapatid dito, wives, submit to your husband. Ay, gustong-gusto ng mga kalalakihan to. Wives, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga lalaking asawa as to the Lord. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Verse 25, husband, love your wives just as the Lord, or just as Christ loved the church and gave Himself to it. Mga lalaki, ano raw, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya at hinandog niya ang kanyang sarili para sa kanya o sa iglesia. Alam niyo mga kapatid, kapansin-pansin, babasahin ko ang verse 33 para maunawaan niyo yung pagkakaiba ng sinabi ng verse 22 at verse 25. Sa verse 33 niyo mapapansin ang ibig sabihin. Ang sabi rito, love his own wife, and the wife respect the husband, and the wife submits to the Lord. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Mamamahal ng babaeng asawa ang lalaki kung yung lalaki ay karespe-respeto. Ang sabi rito, honor your husband. Yun ang trabaho ng babae. Yung lalaki naman love the wife. Kailangan mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal na inihandog ng Lord sa iglesia. Respeto bigay sa asawang lalaki. Ang lalaki naman, pagmamahal na lubos ang ibibigay sa asawang babae. A woman is superior to a man. Ano raw? Ito, matutuwa naman kayo sa sinabi kong ito. Mga kababaihan, ayan, nakangiti na yung mga misis. Ano sabi rito? A woman is superior to a man in being a woman. Palakpak, ang ganda nga nun. Ang ganda nun, ha? Superior raw kayo na mga kababaihan sa lalaki sa inyong pagiging babae. Pero sinabi rin dito, a man is superior to the woman
in being a man. Oh, praise the Lord. Ganun pala. Superior kami ng mga lalaki sa mga kababaihan dahil kami lalaki. Pero ang kababaihan, superior naman sa mga lalaki dahil sila'y ginawang babae. Magkakaiba. Man from woman, iba. Kaya wala tayong makita dito man and man or woman and woman. Wala. Pastor, sa church natin merong ganyan eh. Paano sila? Ay gusto ko man kayo encourage at sabihin okay lang yan, hindi ko magagawa. Kasi ang sinabi dito, gusto mong manatili yung punas, hipo at yung pahid ng Lord. Sumunod ka sa panuntunan ng Diyos na buhay. After all, tayo naman naglilingkod sa Kanya, hindi siya naglilingkod sa atin. Minsan mas marunong pa tayo eh. In love ako dito eh. Mali nga. Diba? God put headship on the man. Kung paano kung hindi sinabi ng Lord ang ulo ng pamilya lalaki, di si babae ulo rin. Nakakita na ba kayo ng isang nilalang, dalawang ulo? Isa lang, ulo natin, di ba? Lalaki. Head of the family. Praise God. Pero ang babae, mga kapatid, pagka kailangan ng tulong si lalaki, umaalalay pa rin. Ang tawag nga, helpmeet. Katuwang. Palakpak sa ating Panginoon. Hindi naman nababago yan. Hindi nababago. Magbago na lahat. Yung salita ng Diyos nariyan pa rin. Ano po sabi? Just as Christ loved the church sacrificially, the man ought to love his wife. Pero bakit minsan mga kapatid, maraming sumasakabilang bahay, nagkakamali at nagkakaroon ng problema? Kaya nga kailangan ng banal na spirito. We need to be. Kailangan tayo mapuno. We have to be filled by the Holy Spirit para makayanan natin itong utos ng ating Panginoon. Minsan mga kapatid, may nakita kang magandang tanawin, di ba napapatingin ka? Kaya sinasabi ng misis mo, huwag kang tumingin dyan. Maganda rin naman dito, di ba? Nakakalimot ang lalaki. Ang lalaki na-attract tayo sa nakikita natin. Tama ba? Wala nagsabing amen. Mag-ingat mga kapatid. Yung mga cellphone nyo dito mga kapatid, hindi ko po kukunin yan para inspeksyonin. Ang Holy Spirit ang inspeksyon yan. Kung may makitang kabalbalan ang Panginoon dyan, no wonder yung iba hindi na po muli napuspos ng banal na spirito. Kasi kung ano-anong mga bagay na ang linalagay sa cellphone, mga pangit na hindi po ayon sa kagustuhan ng Diyos na buhay. Holy, 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 Lord God Almighty. Sinabi sa Lumang Tipan, Kedesh, Kedesh, Kedesh. Ano yan? Banal ang Diyos. Ang emphasis maraming beses, 3 beses, para malaman natin, hindi po siya nagbibiro. Banal talaga siya. At kung tayo maglilingkod sa Kanya at gusto mo manatili yung punas niya, lumayo ka sa kamunduang ito. Tayo dapat ang nagsasabi sa paligid, mga Pilipino, talikuran ang mga karumal-dumal na mga palabas na yan. Mga karumal-dumal na mga gawain na yan. Bakit? Kasi pinunasan ka ng Lord. Bakit? May banal na spirito ka. Bakit? Niligtas ka na ng Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit gusto niya nananatiling sariwa yung anointing niya para mensahe niya mga kapatid, sariwa sa mundong magulong ibabaw. Bakit pare ikaw ganyan ka? Hindi ka nakikisama. May Diyos ako. Doon pa lang sa pakipag-usap automatic na. Makakausap mo na yung kausap mo, Brad. Hindi ako gagawa niyan. Kasi niligtas na ako ng Panginoon. Mananampalataya ako ng Diyos.
hindi ka sa sanlibutan ito. Pangatlo, work life. Sino po may trabaho rito? Lahat. Halos may trabaho. Ephesians 6:5. Bond servants, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. Mga alipin o mga lingkod, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng buong katapatan at takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. When you go to work, we are to work for a boss, and that boss, as it is Christ. If we teach people to be diligent about their responsibilities, then we will have revival. Alam niyo, makita sa ating buhay na ang Panginoon ay ating pinaglilingkuran at ang ating trabaho, makikita doon na nasa oras tayo, disiplinado tayo. Minsan, uwian na yung iba dahil nagmamadali na makauwi sa bahay. Ikaw nananatili ka pa, gumagawa ka pa ng trabaho. Nakikita ang kaibahan mo kasi merong kang Panginoon sa buhay mo. Yan ang kailangan natin. Yung work life natin, kailangan hindi matisod ang sanlibutan sa ating trabaho. Makita pa rin ang ating Panginoon doon. At sasabihin ko sa inyo, hindi mo yan gagawin ng sarilinan. Tutulungan ka ng Espiritu Santo na pupuspos sa iyo sa iyong buhay. Church, may gerang nangyayari. May pakikidigma na nangyayari. Ang tawag ay war life. Una, worship life, wedded life, buhay mag-asawa. At itong sumunod ay work life. At itong pang-apat, war life. Ito yung gera, mga kapatid, na talagang sa ayaw natin nangyayari. Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood. Ayun po. Hindi natin kaaway yung kapwa natin, yung kapitbahay natin, yung mga tao, mga kapatid, na umaagaw dun sa paradahan ng inyong trike. Di ba? Minsan, paradahan niyo yan, daming pumaparada. Minsan, parang nagagalit ka sa kapwa mo. Hindi mo kaaway ang iyong kapitbahay o ang iyong kapwa. Ang kaaway natin, ito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao, kundi masasamang espiritu. Ayan po. Sa himpapawid, mga pinuno may kapangyarihan na tagapamahala sa kadilimang namamayani sa mundong ito. Whether you know it or not, nasa paligid itong mga masasamang espiritu, at yan po yung ating kaaway na totoo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngunit sinasabi ng Biblia, greater is He that is in you than he that is in the world. Higit pa rin naman ang nasa inyong espiritu kesa sa hamon ng mga espiritu ng mga masasama at masasagwang ito na sinasabing kapangyarihang maitim at madilim na namamayani sa mundong ito. We are in a battle for souls of men. Yan po talaga. Kumbaga sa tag-o-war, hinahatak natin patungo sa Panginoon ng mga kaluluwa, pero yung sanlibutan, hinahatak naman patungo sa impyerno ang halos lahat ng tao. Kaya nandudong po naghahatakan, mga kapatid. Paano natin mahahatak sila patungo sa Panginoon kung tayo ay hindi pinunasan ng Diyos at wala tayong Holy Spirit? Paano mo mapapalayas ang inalihan ng masamang spirito sa inyong komunidad kung wala ka naman banal na spirito? Oy, tatawagan ko muna si pastor, ganito ganyan. Asan ka ba naroon? Nasa Visayas ako. Ganon. Buti Visayas Avenue lang, makapupunta ako agad dyan. Ikaw rin, kaya mo yun. Paano? Meron ka bang banal na spirito? Ay, mapapalayas mo na yung masamang spirito na umali dun sa taong yun.
Katatawag pa dun sa parokya ni ng pare para ma-exorcise yung Hindi, ikaw, tayo na napuspos na ng banal na spirito, pwede kang gamiting instrumento ng Diyos magpalayas ng masamang spirito. Maraming takot. Paano? Nauunahan tayo ng Netflix. Lumulutang. Yung umiikot. Tapos meron pang bubulaga na parang abukado na galing sa sumuka. Tapos pagkasangsang-sangsang, uwi na ako, tawagin si pastor na lang, si evangelist na lang, o si Minister Jerry na lang magpunta dyan. Hindi, huwag ka matakot. Ligtas ka na. Amen. Napuspos ka na ng banal na spirito. Amen? Kaya mong maging instrumento. Instrumento lang tayo. Hindi tayo yung nagpapalayas mismo. Instrumento ka lang ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. For the devil challenges us. Marami po ang nanlulupaypay dahil hindi nila makayanan yung hamon ng diablo, panlalait at mga intensyon nito. Pero pag tayo ay may banal na spirito, kaya natin ito. At huli, witness life. Witness life. Saksi ka ba ng ating Panginoon? Ephesians 6:19, ipinanalangin natin na din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos na wastong pananalita para maipahayag ko ang buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Ipanalangin nyo. Sabi dito, manalangin tayo sa ating mga manggagawa, mga mensahero, at sa atin din pag tayo ay nakipag-usap sa kapwa. Sabi rito, let us live preaching the gospel with anointing and infilling of the Holy Spirit. Kaya minsan parang hindi tumatalab. Sa tingin mo hindi tumatalab, di ba? Pero kung ito'y salita ng Diyos, ang sabi ng Sitas na nasa lumang tipan, na wala raw salita ang Diyos na babalik sa Kanya na wala itong nagawa para sa Kanyang kaharian. Sa atin minsan, iniisip mo walang nangyari. Hindi tumatalab, pero meron pong power ang salita ng ating Diyos. Let us teach others to rather die than to try to be a Christian without the Holy Spirit. Sana maturuan natin, pati na yung mga bago nating mababautismuhan sa pangalan ni Jesus, mga taong magsisisi at tatanggap kay Lord, na mas maganda pang mamatay kesa mabuhay na Kristiyano raw na wala namang Espiritu Santo na natatanggap. May tao ba po? Tao po. Nandiyan pa ba po kayo? Ayan, salamat. Salamat. Akala ko ako na lang mag-isa. Hindi naman pala. Pwede bang lakas-lakasan natin yung mas malakas sa volume? Kaya pagpatawad nyo, kasi ang pastor nyo madalas sa Araneta Coliseum. Ang palakpakan doon, grabe. Hiyawan doon, grabe. Dito, hindi naman basketball player, pinapalakpakan natin dito. Uy, 4-point shot, palakpakan mga tao, galing. Iba ito, pinapalakpakan natin. Kaya pag ayan. Ayan, okay. Iba ang palakpak sa Panginoon talaga. May oportunidad na binigay sa atin. Nasabi rito, Ephesians 5:16, samantalahin raw natin ang bawat pagkakataon na tayo raw ay makagawa ng mabuti. Sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, samantalahin natin. Ang panahon.
Kasi lubhang napakasama na ng paligid. At sinong gagawa ng mabuti? Yung mga napuspos ng ating Panginoon. What are the requirements of the Spirit-filled life? Ano yung dapat kaninang obligasyon? Alam nyo na, no? War life, wedded life, work life, ano pa? Kailangan gawin natin yung mga obligasyones na yan. Pero dito sa susunod na ito, ano raw yung requirement para manatili ang Espiritu Santo sa atin? Ephesians 5:18. Complete surrender. Hindi pwedeng kalahati. Pag sasabihin mo, hindi pa ako handa, ay sayang ang panahon mo. Hindi ka makikinabang. Kailangan buong buo. Sabihin mo kumpleto. Kumpletong pagsuko. Be filled with the Spirit. Kumpleto. Bakit hindi ka pa ba napupuspos? Hindi ka pa nagsasalita ng iba't ibang wika? Hindi ka pa naluluha at hindi ka ba nakapuri sa Panginoon at mamayang konti nangangatal yung iyong bibig at bigla ka na lang nagsalita ng iba't ibang wika at napapapuri ka palalo sa Panginoon? Lumuluha ka pero hindi ka malungkot, kundi masayang-masaya ka kasi pinuno ka ng inuming makalangit ng ating Panginoon. Hindi mo pa ba yan na-experience? Kailangan ma-experience mo yan. Huwag kang lalabas sa pintuang ito. Yan ang dahilan kung bakit ka narito. Para isang araw sa buhay mo, matikman mo man lang ang mapuspos ka ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay. It is not the Holy Spirit putting wisdom and power and discernment into you only. Minsan iniisip mo pagka ikaw may Holy Spirit, tatalino ka, gagaling ka. Mga bonus na lang po yan. Ang importante, yung katawan mo, pinasukan ng Holy Spirit mismo. Yun yung sinasabi natin, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Hindi lang yung kaalaman o katalinuhan o yung kabaitan. Hindi lang yun. Yung malaman mo talaga, yung ikaw na pumasok mismo ang Spirit ng Lord sa iyong buhay. Complete surrender. After complete surrender, what happened? Continual surrender. Oh, pastor nabautismuhan na ako, okay na ako. Sino may sabi? Simula pa lang yun. Ano yung pagpapatunay na talaga ikay sumuko completely? Di continual surrender. Yung surrender mo nung una, complete, simula sa pagtanggap kay Lord. Sa buhay mo ngayon, wala na. Meron nga akong picture nakita mga kapatid. Sabi nung isang kapatiran, ito yung magandang panahon na yung mga kapatiran, mga kabataan, no? Kompleto, ang dami. Kailangan manatili ka. Hindi pwede, once upon a time kasama ako sa high calling Nag-youth camp ako Hindi lang gayon ang inaasahan ng Lord sa atin. Hindi lang complete surrender. Dapat continuous surrender. Tuloy-tuloy kang sumusuko sa kalooban ng Diyos na banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang tigil, walang patid, walang hinto na pagsuko. Kaya alam nyo, kayo, yung tinatawag na old-timer, hindi dahil may edad na tayo, natutuwa ako. Sa hirap at sa ginhawa, narito po kayo. Kasi marami po at tayong mga kasama. Sa hirap at sa ginhawa, wala na po sila. Pero kayo narito sa Panginoon. Tuloy lang. Continuous. Paul is talking in a comparison. Siya po ay naghahambing. A person gets drunk by drinking. Bakit ba nalalasing yung taong palainom? Nainom palagi. Inom ng inom, kaya siya nalalasing. Ang sabi po natin dito sa pulpitong ito, huwag ka nang uminom kahit isa. Jonathan, tama ba ako?
Kahit isang shot, huwag kang uminom. Kasi walang nalalasing kung hindi mo sisimulang uminom. Amen? Sabi nga mga kapatid, di ba? Umiinom. Yung anghel, nasa ilalim, tapos yung demonyo nasa ano. Ay pagka tinungga mo na yung demonyo na nasa ilalim ng ano, nasa ibabaw na nung botelya. Kasi tinutungka, mga kapatid. Ang sabi, malalasing ka niyan. Oh. Pero ang sabi ng Biblia ito, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Holy Spirit na naman. Last week, Holy Spirit. Bible study, Holy Spirit. Holy Spirit ka ng Holy Spirit. Ay, importante kasi, dahil sabi ko nga last week, meron tayong tagas. Pagka uminom ka ngayon ng Holy Spirit, parang mamayang konti, hindi ka nag-ingat, parang wala na. Kaya mainam, uminom ka na lang ng uminom. Hindi ka naman malalasing na tulad ng mga lasenggero. Kung hindi, mananatili kang puno ng banal na Espiritu. Kung palagi kang iinom ng inumin na makalangit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Keep on drinking at titino ka kapag ikay napuspos palagi ng banal na Espiritu. At huli, conscious. Complete surrender. Continued surrender. And last, conscious. Sensitibo at may malay na pagsuko. Yung po yung napunasan na tayo ng langis ng Lord. Anointed ka niyan. Kasi conscious ka, sensitibo ka sa nangyayari sa iyo. Hindi lang complete surrender, hindi lang continuous surrender, kundi at the moment, conscious ka sa presensya at sa punas at hipo ng ating Panginoon. Ilan sa inyo sa trabaho, wala naman nakikipag-usap sa iyo, may tinig na nagsasabi, kausapin mo yan tungkol sa akin. Tumigil ka sa iyong biyahe, puntahan mo yan tao na yan. O yun, nandun mag-u-turn ka pa, nandun yung kakausapin mo. Hindi, meron pa akong i-deliver na lalamove eh. Meron pa akong delivery na pero may tinig kang naririnig. Bakit ganun? Kasi hinihipo ka ng Lord. Meron siyang pahid sa iyo at meron siyang gustong ipagawa sa iyo. See? Sensitibo. Para maabot yung mga taong dapat maabot. The anointing is special touch. The specific task, it is the power of the Holy Spirit to illuminate the mind. Merong time, mga kapatid, na yung binabasa mong sitas habang ikay nagsasarili, nagde-devotion ka, nagpe-pray ka sa Lord, nagde-devotion ka, binabasa mo yung sitas, nahirapan ka. Pagka ikaw ay nagkaroon ng anointing ng Holy Spirit, lumiliwanag. Yung madilim, nagkakaroon ng liwanag at ilaw, nauunawaan mo yung mga tila hindi mo nauunawaan dati. Because of conscious surrender. Anointing na po yan ng ating Panginoon. The mind, the heart, and the soul gets illuminated by the gospel. The role is to fulfill God's goal, and our part is to help fulfill what is in God's heart. Magawa natin kung ano yung nasa puso ng ating Panginoon. Church, we are called to share the gospel for them to hear the word clearly. And not just for them to hear the word clearly, but for them to also believe in it eventually. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If we have anointing, yung ating sinishare, tatanggapin. Hindi lang tatanggapin, paniniwalaan pa.
nang makaririnig nito. Oh, how we all need the anointing and the infilling of the Holy Spirit.